Good day, this is Sophia. This is the last part of my Microsoft Office 2021 tutorial series. PowerPoint naman po yung ituturo ko. By the way, ang ginagamit ko po na screen recorder ay OBS Studio. Mamaya ho ituturo ko sa inyo yung mga tools na kailangan nyo for Microsoft Office, paano mag-record ng tutorial gamit ang Microsoft Office at yung mga rules na karaniwang ginagamit for the Microsoft Office PowerPoint presentation. So, let's go na. Yung topic outline natin, una muna nating i-discuss yung 5 to 7 rules in PowerPoint presentation. So, sa home, ang iaano kay text direction, smart art graphics, and themes. Tapos, di-discuss ko din yung design tab, transition tab, animation tab, slideshow, and yung sa record tab naman is yung record tool niya, screen recording tool, and how to insert video in your PowerPoint presentation. So, ang PowerPoint presentation is a powerful slide that shows presentation program. It is a standard component of the company's Microsoft Office suite software and is bundled with Word, Excel, and other Office productivity tool. The program uses slides to convey information rich in multimedia. So, ang katumbas po nito ay yung Google Spreadsheet. Meron din tayong tinatawag na Prezi. Tapos may tinatawag din ho tayo na presentation sa Canva. So marami hong mga softwares and applications na nagbibigay sa inyo or pwedeng makapag-provide nitong mga presentation softwares. Nataon lang ho, isa sa pinakakilala is yung PowerPoint presentation. So, unahin natin yung 5 to 7 rule in PowerPoint presentation. Number 1, wag ka daw hihigit sa 7 lines and 7 words. Most of the time, yung madalas na sinasabi ng mga instructor ko dati sa computer classes namin, ang bata daw kasi, mas makikinig yan at mas mapipwersa siyang matutong magsulat kung 7 lines lang yung nakalagay sa PowerPoint presentation nyo. Kaya dati sa business ad, madalas strictly pinapasunod to ng mga instructors namin sa computer. Ang lagi pa nga nilang pula sa amin kapag masyadong puno yung slides namin, masakit sa mata, mahirap i-absorb yung information. Kahit nung nag-unit earner ako dati, sabi ng mga instructors namin pag magpe-present sila, pag nung magpe-present kami, ayaw daw nila na makakita ng napakaraming words sa isang PowerPoint. Gusto daw nila na kami yung magpapaliwanag ng mga definition na nandoon. If you need more words, meet subpoints below the main point. So, only present one main point with a maximum of 6 subpoints. Yun yung yung mga naka-bulletproof dun sa main idea. Use your slides to emphasize a point. Keep yourself on track and illustrate a point with a graphic or photo. Make sure lang yung gagamitin yung graphic or photo is um, related doon sa PowerPoint presentation nyo. Keep your font size 24 or bigger. Bakit? Kasi nung mga pandemic times, alam naman natin na merong mga estudyante na ang gamit sa pag-attend ng online class ay cellphone. And kung naka-18 yan, mahirap na siyang basahin. So, as much as possible, bilang consideration dun sa mga estudyante ninyo na may maliliit laang na gadgets, kung kayo po ay asynchronous or synchronous learning, make sure basang-basa nila kanilang mga yung kanilang mga modules na matatanggap
kahit na maliit yung kanilang screen size na ginagamit dun sa mga gadgets nila. Each slides or transparency should be easily read and understood similarly to information seen while driving. Yon. So use images that relate and support your presentation. Katulad nga ng sinabi ko kanina, dapat related yung mga images. Huwag kayong mag-o-overdo or gagawin yung overcrowded yung mga pictures sa inyong PowerPoint presentations kasi medyo masakit rin siya sa mata. Kinakailangan ang PowerPoint presentation, maliwanag lagi yan. Yung madali talagang mabasa ng mata. Yan. Make sure your presentation is easy on the eyes. Stay away from weird colors and busy backgrounds. Use easy to read fonts such as Arial and Times New Roman. Sa kaso ko, ang ginagamit ko laging font style ay Poppins at saka Montserrat. Think thin when deciding on lines, thickness, and discreet when picking colors. Ang maganda po kasing color picker yung color.adobe. Make sure your audience has the ability to see and hear the presentation. Use slide transitions that pique interest. Do not get carried away with too many, but do use a variety in your presentation. Tapos, use the one principle. Limit each visual to one idea, one concept, or one main point. Meron pang akong nabasang article na nagsabi na i-limit mo lang daw ng 1 minute yung kada slides. Yun. Kasi kapag ka daw lumampas sa 1 minute or 60 second yung iyong mga slides, complex idea na daw yung binibigkas mo. Tapos i-proofread mo daw yung presentation kasi para makaiwas ka dun sa mga misspelling at saka dun sa mga iba pang errors na pwede mong makommit. Escape muna natin. Dito na tayo mag-a-application. Actually, mas prefer ko yung mag-a-apply ako ng ituturo ko kaysa i-discuss ko yung mga ganitong rules. Kasi kung minsan pag binabasa ko, medyo nabubulol ako sa words. So, kapag magbubukas mo kayo ng Microsoft Office, ito lang siya. Dito may mga template kayong pamimilian. Yan. Sa kada version ng Microsoft Office, nadadagdagan yung mga designs ng kanilang theme. So, kung gusto niyo pa daw ng ibang template, yan, punta kayo sa office.com. Yan, pwede pa yan. Close lang natin. Mhm. So, pag nakapili na kayo, pwede ito. Yan. Create. Close lang natin. Kapag ka naman mag-i-insert kayo ng new slide, right-click lang, tapos new slide. Kung gusto nyong i-duplicate yung isang slide, right-click again, tapos duplicate slides. Yan. Dito, kapag ka mag-i-insert kayo ng shapes, pwede naman. Yan, pwede kayong mamili. Kung kailangan nyo lang. Mhm.
Smart art. Katulad rin lang siya nung ano, nung sa Microsoft Office. Yan, kung Venn diagram, pwede. Kung magre-reset kayo ng graphics. Tapos pwede kayong mamili ng design. Yan. Kung magpapalit kayo, ito. Magandang gamitin yung smart art kung halimbawa, meron kayong comparison, pwede kayong gumamit ng Venn diagram. Dito rin sa smart design art, pwede kayong mag-ano nitong mga design na nagpapakita ng sequence of events. So, explore nyo lang ho to at makakakita kayo nung compatible sa kinakailangan nyong i-present. Yan. Control Z. Sa tingin ko naman, yung iba kasi dito kaya na siya kahit walang ano eh. Ito nga pala. Kung gusto ninyo ng horizontal yung text nyo, edi ito. Rotate all text 90 degrees and tatagilid siya vertically. Pag 270 degrees, yan, nakaano rin siya. Tapos tap, yan. Next one, punta tayo dito sa insert. Delete lang natin tong smart art. Pagka mag-i-insert kayo ng pictures, pwedeng dito sa device. Punta tayo dito sa picture. Yan, i-click nyo lang to. Pwede rin namang Control-C, Control-V. Kung gusto nyo naman na galing sa internet, online picture, medyo matagal lang talagang mag-load ko minsan kapag mabagal yung internet. Yan, pwede na kayong mamili dito. I-select nyo lang. Tapos, pwede rin namang stock image. Kung tutuusin, napakalaki na ng pinagbago ng Microsoft Office sa pool nung sa pool dun sa ginamit namin na yung pinakamatandang Microsoft Office na nagamit ko is yung mga nasa sa Microsoft Office 2003. Nag-error pa. In, sa personal opinion ko, mas madaling gamitin yung mga mas bago-bagong edition compare sa dati. Pinakamadali kong natutunan dati sa mga version ng Microsoft Office is from 2007 version hanggang dito sa current version. Pwede rin kayong mag-ano ng mga charts. Yan. Ganyan yung itsura niya kapag nag-insert kayo ng charts. Tapos sa transition, mamimili lang kayo. Kung minsan isineselect ko lahat eh. Kasi kung madali akong maumay kapag iba-iba siya ng transition. So, iano natin na parang libro. Ito pwede nyong i-testing eh. Lahat. Kung ano yung babagay. Try natin. Pakita niya. Mas maganda kung consistent kayo sa transitions and animations mo. Magse-select lang kayo dito sa animation kung gusto niyo na gumagalaw siya. Pero ako kung minsan hindi na ako naglalagay ng animations kung may transition naman yung ano. Kung merong
Kung minsan kasi parang naguguluhan ako masyado kapagka may transitions ka na nga na marami sa PowerPoint presentation mo tapos maglalagay ka pa ng kung ano-anong animation. Yan. Puwede niyo ring pag-eksperimentuhan 'tong sa animations. Dito naman sa recording, katulad nga nung pangako ko, sa slideshow pa nga rin pala 'to. Kung minsan itong record tool, puwede niyo ring i-access dito. So, dito naman puwede niyong kayo mag-decide kung i-pre-present ninyo. Sa normal or sa external keyboard, F5 yung ano niya, yung shortcut niya. Pero sa aking naka-laptop, 'pag pinindot ko yung F5, yan ang nalabas. Occupied kasi ng ibang mostly kasi yung F1 to F12 ng mga laptops, occupied talaga yun ng ibang, um, ang tawag natin dito, occupied siya ng iba pang mga commands. Kaya yung mga natural na commands na ginagamit natin dun sa mga desktop computer, hindi siya masyadong gagana sa laptop. Katulad ng Shift F3 na for capitalization of letters, hindi siya gumagana sa laptop ko. Yan. My favorite part is recording. I-switch off ko muna tong OBS Studio ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana itong record tool ng Microsoft Excel. Ay, ng um, Microsoft PowerPoint. Palibhasa pinakamatagal kong naituro yung Microsoft Excel at pinakamadalas ko rin siyang nagagamit. Kaya siya yung madalas kong nababanggit. Pasensya na po guys.